So maliwanag na ho ngayon mga kababayan na yung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte illegal. Ngayon para dito kay Maris Umali, malinaw na sa'yo. Hindi nyo kasi pwedeng gawin yung ginawa nyo kay Tatay Digong diyan kay Saldico. Kahit na sinong padala nyo dyan sa Czech Republic, kahit na si Marcos Jr. pa, hindi nyo mapapauwi yung si Saldico. Tayo naman ho kasi dito mga kababayan. Kung tayo tatanungin, gusto ho natin makauwi itong si Saldico. Dahil naniniwala tayo, pagka nakauwi yung mama na yan, talagang mapapanagot yung talagang may sala, yung mastermind dyan sa pinakamalaking kakurakutan na nangyari sa ating bansa. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, pinadala pa ho itong ating Justice Secretary dyan sa Prague. Para siguro, para siguro pwersahin na mapauwi itong si Saldico. Kahit sino pang ipadala nyo dyan, sinabi na nga nitong si Attorney Harry Roque na hindi mapapauwi sa Pilipinas itong si Saldico. Ipagpalagay na natin na kansilado ang passport niya. Pero tayo ho ngayon naniniwala na meron na ho siyang ang tawag dito, pangalawang pasaporte. Kasi kung cancel ho yung passport niyan, tapos nahuli siya, automatic, pwedeng pa-deport yan. Ngayon yung mga kumakalat na balita na meron siyang pangalawang pasaporte, sa tingin ho natin, totoo ho yan. No? Kasi hindi ho siya napauwi, pinalaya ho siya kagad. Ang ano ho dito, sana magsilbing aral ito, ma-educate yung ating mga kababayan. Yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, illegal ho yun. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, alam ho na kasalukuyang administrasyon, pagka natapos na itong panunungkulan nitong si Marcos Jr., pananagutin ho nila yan. Ngayon pa lang nagpapaliwanag na ho itong si Torre. Kung inyong matatandaan, nung mga nakalipas na linggo, sinasabi niya, sinunod lang niya yung kautusan sa kanya. Pinatupad niya lang ang batas. Wala ho silang batas na pinatupad doon sa pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay Tatay Digong. Ang ginawa ho nila doon, plain and simple na kidnapping. Ito na, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa pagsoplak kay Maris Umali ng opisyal dyan sa Czech Republic. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Hindi pwede yung ginawa ho nilang pwersahang pagpapadala sa ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo ho'y naniniwala kung sakaling mabago ang administrasyon. Sang-ayon ho ba kayo na talagang itulak yan ng Philippine government na mapauwi sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? I-comment nyo ho dyan sa baba. Pero mahirap na, di ba? Pagka talagang nasa ibang bansa na, mahirap na ho talaga. Maraming prosesong pagdadaanan bago mapauwi ng Pilipinas. Lalo na't ngayon yung ICC kinuha na ho ang jurisdiction kay dating meron na ho silang jurisdiction kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na ho yung petition natin na yung question ng jurisdiction ng ICC hindi ho pinansin. Ano ho yan, kumbaga trophy nila si Tatay Digong hangga't maaari hindi ho nila bibitawan, paano yung lilitisin 80 years old? Di ba? Kahit sinong tanungin ho natin sa atin dito sa bansang Pilipinas, 75 years old pinapalabas na ho ng kulungan. Dahil kahit matanggal pa sentensya niyan, doon pa lang sa edad niya na yon, hindi niya na ho ma-enjoy ang kanyang nalalabing buhay sa loob ng kulungan. Ano pang gagawin niya sa laya, di ba? Wala na ho yun. Pero dyan sa ICC, mga wala ho silang puso kasi ano ho nga yan nag-aalisin na yung mga nila, member country nila, di ba? Yung mga member na nag-aalisin na. Kailangan ho nila ng lilitisin ngayong mga panahon na to. At yung lilitisin ho nila na yun, na high profile, na talagang inaabangan, sinusubaybayan, yung kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtaho tayo dito kay Maris Umali. Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow. And he has ulitin ho natin Kesyo ibinibida nitong si Maris Umali na darating daw diyan sa Prague, Czech Republic, itong si Frederick, pangalan ng ating DOJ Secretary, si Frederick Vida, yung pangiwi-ngiwi din ng panga. Ito. Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines will be... Kailangan pa talagang i-emphasize nitong si Maris Umali na Justice Secretary sa Justice Department. Kahit sino pang papuntahin nyo dyan, di nyo mapapauwi si Saldico. Unless, voluntaryo siyang umuwi. At tayo naniniwala sa pagpasok ng bagong administrasyon, uuwi si Saldico. Nagparamdam na rin ho itong si Congressman na
ang pangalan nito si Congressman, yung in-interview ko makailan, nakalimutan ko bigla pangalan. Mamaya, maalala din natin siya. Coming tomorrow. And he has bring him immediately. So, No way. for example, he came here and then for him to be able to escort him back to the Philippines. No. It would be like kidnapping. Taray ko. Halapakan tayo mga kababayan. Pambira. Buti ba, sa Pilipinas, kasi dinaan ho nila sa brasuhan. Alam ho nila yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kidnapping, pero pinagpatuloy pa rin ho nila. Diba? Pero dyan sa Czech Republic, sa ibang bansa, meron kung tawagin sa kanila, due process. Sa atin, wala. Pagka pinapunta AMLA, bukas ang bank account. Wala pa ho sila sa trial, trial, nasa pa lang sila pag check o probable cause pa lang sila. Nandun pala sila sa proseso na yun. Wala pa ho sa hearing. Ang ginawa ni Luis Tro, ilabas yung AMLA na yan, mga records, kung ano-ano, pati nga yung BIR documents, gusto nilang buksan. Walang due process. Ika nga labo-labo. Pagka natripan nila, ginagawa nila. Yan ho ang batas sa Pilipinas. Lalo na dito sa administrasyon na to, binaboy ho nila yung proseso, mga ahensya ng pamahalaan, mga sangay ng pamahalaan, binaboy ho nila lahat. Pero sa Czech Republic, hindi ho pwede yan. Ito talagang si Maris Umali. No way. No. Justice Secretary, the head of the... Marami na naman kasing pagkain si Maris Umali. Kung sakaling kung sakaling mapauwi si Saldi, siyempre, di ba, yung yung forming, ang mangyayari dyan, ang gagamitin talaga ng administrasyon ni Marcos Jr., yung mainstream media. Yung talaga ang kakasangkapanin nila para ma-shake nila yung narrative na itong si Zaldico, yung mga ikakanta niyan, si Escudero, yung mga contractor, di ba? Yung mga district engineer, sila lang may kasalanan. Ang magiging katuwang ng ang administrasyon diyan mainstream media. Punta na ho tayo dito kay Justice Secretary Frederick Go. Nabasyuho sila no? Panoorin ho natin. Nako? This is to confirm basically that I'm already here. Anong ginawa mo dyan? Ang ginawa mo dyan sa Czech Republic, ano ka nang tawa ka? Di mo pa kasi aminin, gusto mo lang pumasyal. To talaga si Frederick Vida. Frederick Go. Mali, Frederick Vida. Ano gagawin mo dyan, sir? Alam nyo naman, kahit itong si Frederick Go, alam niya na hindi pwedeng pauwiin. Ano gagawin nyo dyan? Gagawin nyo yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Babrasuhin nyo yung pagpapauwi kay Zaldico? Hindi ho pwedeng ganun dyan. Hindi ho pwedeng ganun dyan, sir. Hindi rin pwedeng suhulan yung mga Czech Republic official. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng hindi ko sinasabing susuhulan nila. Hindi ko sasabihin susuhulan ng Philippine government. Ang gagawin ho nila dyan, siguro aapila sila yung magpapaawa. Sasabihin nila na ganito kasi yan, di ba? Malaki ang atraso niyan, nagnakaw yan. Kailangan mapauwi sa Pilipinas. Ang problema, baka yung nagpadala kay Frederick Vida dyan sa Prague, yun na talaga ang mastermind. Ngayon, hanggat maaari, habang maaga pa, kung pwede nilang pauwiin sa Pilipinas si Zaldico, ginagawa ho nila. Kaso hindi nga ho maaari yung mga ganyang klaseng galawan dyan sa Czech Republic. Okay. Here, actually now sa ating... Okay lang yan, sir. Ano ba? Yarin lamang nandiyan ka na sa Czech Republic, enjoy mo na lang. Pasyal-pasyal ka na lang dyan. Kasama mo yung yung julalay mo na gusto rin maging DOJ secretary balang araw, di ba? Ano mo na lang, pasyal nyo na lang. Yarin lamang nandyan na kayo. Kasi dito sa Prague, no? At kasama po ng inyong lingkod, si Chief State Counsel Dennis Chan, no? Yung maliit ang mata, yun. Pasyal nyo na lang. Diba? Napahiya kayo. Diba? Nagmukha kayong engot dyan. Akala nyo may iuwi nyo si Zaldico. Hindi mo mangyayari yan mga sa mga mas naunang broadcast, narito po kami sa pag-uutos ng ating minamahal na Pangulo para pangunahan yung... Pinaniwalaan nyo, adik yun eh. Napagtripan kayo ng adik. Ano ka nagtawa? Abogado ka? Justice Secretary, hindi mo man lamang mabigyan ng advice ang President. Sabihin mo na, sir, hindi ho pwede yan. Kidnapping ho yan kung sakaling pagpilitan natin. Hindi rin naman ho tayo pwedeng magmakaawa dahil jurisdiction ho nila yan.
Sir, yung tama nyo, mataas ho ba tama nyo? Pilipinas lang ho sakop natin ha. Wala ho tayong kapangyarihan sa Czech Republic. baka malakas ang tama ni Marcos Jr. Nung kinausap niya tong si Frederick Bida, sabi niya, kaya yan, pauwi nyo. High level talks, Hindi ho nila alam, ang ibig sabihin ng high level talks, yung pag-uusap nila ni Marcos Jr., yun, high si Marcos Jr., yun ang high level talks. O, di ba? Hindi mo papauwi. Hihira, o. Para ho matukoy itong usapin tungkol din sa pagpapauwi ko sa akusado po na nating mababatas. Yan ho, tinutukoy ni Marcos Jr. High level talks daw, palakpakan. Paano papauwiin? Wala nga kayong jurisdiction dyan. Pag pinagpilitan nyo, kidnapping yun. Baka kayo pa makulong dyan. Kung ako sa'yo, Frederick Bida, uwi ka na lang dito sa Pilipinas. Di ba? Uwi ka na lang dito. Ay, by the way, birthday pala kahapon itong si Pastor Kibuloy. Palakpakan ho muna natin. Mega love shoutout kay Pastor Kibuloy. Birthday ho niya kahapon, no? Wish natin sa kanya, makalaya na siya, siyempre. Ano pa bang mas, yun ang pinaka-perfect wish kay Pastor Kibuloy ngayong mga panahon na to. Ganon din ang wish natin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng ginigipit ng administrasyon ni Marcos Jr. Ang wish naman natin kay Marcos Jr., mamahinga na siya sa Ilocos Norte. Tanong nyo kung nilinis na yung rep na paglalagyan ng kanyang pagkain doon. Kayo talaga. Huwag masyado malisyoso, di maganda. First point. Baka iniisip kasing yung rep ng tatay niya no pinaglagyan sa kanya no nandun siya sa Paway, Ilocos Norte, di ba? Kasi matagal nakarep yung tatay niyan bago na ilibing sa libingan ng mga bayani. Nakarep siya doon 30 years, di ba? Kuryente lang yung ginamit nung rep ng tatay niyan. Nako. Laking sayang sa pera. Bagay, pera naman nila. Pera nga ba nila? Baka kasama sa ninakaw nila. Is that the priority on this matter is very high for the Philippine government. Yung maigting na pagsunod natin sa rule of law, ito pa rin ang sinusunod natin. Mapanagot ang dapat mapanagot at humarap sa kasong na kung saan sila nasasaklan. Pangalawa, pagkilala ito, din ating kinikilala ang iba't ibang proseso. Hindi pa rin natin lubos maisip na pag isang abogado na mayroong mataas na pinag-aralan. Di ba? Kilala ka sa larangan na yan. Di ka magiging DOJ secretary tapos pagtitripan ka lang ng adik. Alam mo, imposible mo pa uwi. High level talks. Kung sakaling nasa kustodiya ng Czech Republic, Czech authorities, itong si Zaldico, imposible mo pa uwi siya. I-exorso nila lahat ng legal remedies. Hindi maaari. Talagang lahat ng option, gagawin ho, sabihin lang niya na namimiligro ang buhay ko. Alam ko kung anong nangyari sa korupsyon sa Pilipinas. Uuwi ako next administration, papatayin nila ako. Yun lang sabihin niya, anak ng tokwa, mabigat ho yun. Magsisik ako ng asylum. Kagaya kay Attorney Harry Roque, di ba? Paano pag umandar yung asylum? Hindi pa rin siya mapapauwi. Di ba? Pagka ho kasi na-apply yan, nag-start ang proseso, di na sila pwedeng galawin. Paano meron pang foreign passport? Naloko na. Ngayon, si Frederick Bida, pinagtripan ng adik, palakpakan. DOJ secretary, ha? Pambihira, Pamamaraan at ng Czech Republic tungkol sa mga usapin na ito. Hindi lamang ng Czech Republic, pati yung mga usapin sa napagtripan si Frederick Bida. Ng mga panuntunan para mapauwi yung mga tulad ng akusadong si former Congressman Saldico para mapapauwi sa Pilipinas at para harapin niya yung nasasaktan. Kaya rin po, isang malaking layunin din po ng pagpunta po rito ay para mapag-aralan. Kasi batid po natin na ang ayaw naman po natin ay samantalahin o pagsamantalahan ng mga akusado sa isang kasong kriminal sa Pilipinas, yung konsepto ng mangingibang bansa na lang ay hindi na mananagot sa batas sa Pilipinas. Ito po yung mahalaga. Kaya po, kasama rin po sa team ng inyong lingkod, team natin ay yung PCTC. So, ay darating po sila itong weekend po, makakasama rin. Ang layunin nga natin ay makipagtulong sa mga
representante ng Czech authorities at ng iba pang kinaukulan dito, kasama na yung Interpol, no? Na counterpart na pwede natin makalipon para maayos pa natin yung iba't ibang proseso. So ito po ang gayunin ng biyahe natin dito ngayon dito sa Czech Republic. Can we ask Yes, questions? of course. Secretary, will you be asking permission to see the former Congressman Zaldico? Magkakaroon po ba ng pagkakataon na mabisita niyo siya o makausap man lang siya, marinig yung panig niya dahil kahit nakanselado ang passport niya, technically, Filipino pa rin naman siya. Hindi sa ganong detalye. Pero yung sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa mga representative ng Czech authorities, patuloy na ginagampanan ng ating embahada dito na ina-arrange yung meeting ngayon. No? Kung ano yung particular na pag-uusapan, hindi ko pa maihayag. Di ba? Wala. Kung kailan at anong oras, di ba? Pero ngayon sa biyahe ko to, yun yung isa sa layunin. Makipag-usap sa kanila. So, kaklaruhin ko lang po, posible na sa pakikipag-usap niyo po sa Czech authorities ay or hihilingin niyo sa pakikipag-usap niyo sa Czech authorities na makita, masilip man lang itong si Zaldico. Kung ito ay papayag sa Ang tanong dito kay Chief Justice, bigla na yung Chief DOJ Secretary. Oh. Nasa Czech Republic pa ba yaang si Zaldico? Yun ang tanong doon. 'Di ba? Ngayon kung wala na siya diyan, nag-i-insist pa rin kayo na nandyan siya. May malaki problema nyo ho. 'Di ba? Malaki problema nyo. mga pagkakataon na binibigay at sa panuntunan ng kanilang yung tinatawag natin data privacy nila. Di ba? Yung mga panuntunan nila kung paano Aray mo. makikita ang isang akusado katulad ni former Congressman Saldi. Sir, can we reset the records? Ang tanong, masaya ho ba tayo na hindi napauwi ng bansa si Zaldico? Kung ako tatanungin, kasi yung katotohanan lalabas at lalabas yan. Ngayon kung sakaling mapauwi siya, doon mag-uumpisa ang proseso ng paglabas ng buong katotohanan dito sa issue na to. Kaso ang problema lang ho talaga natin, hawak ko siya ng executive kung sakaling madakip siya. At ang tinuturong mastermind ni Zaldico, si Marcos Jr., paano ho magdidire-diretso ang proseso? Ang ano ho datin dito, ang issue natin, kung sakaling mapauwi siya, baka magurgur lang siya. Diba? Or takutin siya kung sino pagtuturo niya. Kaso wala ho talagang pwedeng ituro eh. Ang bola ho talaga, sa kayot sa gusto ng Malacanang, doon ho talaga bumapaksak. Hindi kay Martin Romualdez, hindi kay Zaldico. Yan ho mga naging sila ang ka-high level talk si Marcos Jr. noong nakalipas na 3 taon. Yan si Zaldico at yan si Martin Romualdez. Tayo ho dito, gusto natin makauwi si Zaldico. Diba? Dahil tayo naniniwala na mabubulalas ang buong katotohanan sa sambayanan kung sakaling makauwi siya. Ngayon, kung makakauwi siya ngayong mga panahon na to at mapapalipit lang ang naratibo, mahirap palipitin, pero kakayanin yan. Naman, di ba? May kaso nga na naiupo sa ombudsman. Dapat sundin ang due process, hindi mapadala sa dahig na nagawa ng paraan. Ano ba naman yung isang Zaldico na inguso si Martin Romualdez at itong si Chis Escudero para, di ba? Tapos sabay-sabay silang gurgurin. Tapos na usapan. Gagawin ho nila lahat ng kaparaanan para malinis ang pangalan ni Marcos Jr. bago matapos ang kanyang termino. Dahil yun ang game plan. Dahil pag nagkataon, hindi ho nila nalinis ang pangalan itong mag-asawa na to, itong si Risa at ni Marcos Jr. Pag natapos ang administrasyon, kahit sino pang maupo, sa ayaw at sa gusto ng maupo na yan, papalit kay Marcos Jr., yan ang magiging pinakamatinding public clamor sa 2020 presidential election. Yan ang tandaan nyo. Yan ang diyan magdidesisyon ng sambayan ng Pilipino kung iboboto ang susunod na presidente. Ano yan? Kung pananagutin ba ng susunod na presidente
yung mga kalokohan na nangyari dito sa kasalukuyang administrasyon. Wala akong silang pakialam sa economic, kung ano-ano pang kalokohan yan. Ang magiging magiging pamantayan ng mga botante sa 2028. Pananagutin ba ng susunod na presidente yung mga nagnakaw dito sa kasalukuyang administrasyon ito? Wala na. Wala na. War on drugs, pinakahuli yan. Ang unang tanong dyan, ipapakulong mo ba si Marcos Jr.? Hindi pwedeng wala siyang pananagutan. Siya ang pumirma ng budget. Di ba? Sa kanila galing ang NEP, ipinasok nila hugis bilog. Lumabas pagkatapos ng BICAM, lumabas ang GAA, triangle na. Pinirmahan pa rin niya. Alam niya na napakaraming insertion. Pinirmahan niya. Sino may kasalanan? Kahit grade 1 ho tanungin natin, ingunguso si Marcos Jr. Yan hong sigurado natin. Where is Zaldico? Because the term of the Justice Department that he is under the jurisdiction of the Czech Republic is a very broad term, the jurisdiction itself. It can be anywhere as long as it's in the territory of the Czech Republic, or it can be in a detention facility. Where exactly is Zaldico? Nako. That is something that on that question, I have no specific answer. Why, sir? I have no relevant and validated information as to that. Aray ko. So, I don't want to speculate, diba? Kasi that will lead to misinformation or disinformation. Dapat sinabi mo yun kay Marcos Jr. Diba? Nung lumabas yung balita na yan, pinigilan mo, sir. Kahit na malakas ang amats mo, pigilan mo muna sarili mo. Wala pa tayong kumpirmasyon na talagang nahuli si Zaldico. Bida-bida eh. Nung nasunog siya, yun, nagpa-high level talk siya dito kay Frederick Bida. Mali. Di ba, hindi mo trabaho yun. Nandiyan si Maris Umali, sabihin mo, Maris, meron akong scoop sa'yo. Di umano nahuli na si Zaldico. Tapos doon papasok ang presidente. Natanggap na namin ang mga bali-balita na di umano nahuli na si Zaldico. Ang pamahalaan nakatutok dyan. Nakikipag-ugnayan tayo sa Czech Republic. Yan, hindi pa kumpirmado. Hintay pa tayo ng mga sapat info. Ganun detalye. Kaso di ba, ganap na ganap siya. Sabi niya, nahuli na si Zaldico. Maya-maya, wala na pala, umalis na. Alam ka, ano ka. Napahiya ho ang administrasyon dito. Hindi na ho trabaho ni Marcos Jr. yung ginawa niya na yun. Pero pinilit pa rin ho nila. Para saan? Para iportray na ang administrasyon talagang walang kasalanan? Ganun? Hindi pwede yun. So, hanggang hindi po natatapos yung pakikipagpulong ng inyong lingkod sa Czech authorities, sa representative Olats, Brad, Olats. authorities, hindi ho ako makakapagbigay ng payag. Sir, so what was the basis for the Philippines to say that he is still in jurisdiction when in fact we don't know yet where exactly Aray ko. the former lawmaker is? Ang iinit ng mga tanong, no? Ang iinit ng mga tanong dito kay Frederick Bida. Ang iinit. Kung ako, DOJ secretary, baka sabihin ko magmerienda na lang tayo. Mag-aalala ni Robredo na lang ako, sasabihin ko dito sa mga reporter na to. Ginastos nyo pa yung mga network, mga walang hiya kayo. Di ba? Hindi na dapat gagastos yung network sa mga yan. Kinuhanan pa ng visa. Kinuhanan pa ng Schengen visa. Pambihira talaga. Dahil hindi na dapat pupunta dyan si Maris pinapunta nyo pa. Ang tuloy. Gumastos pa ang GMA News, wala naman palang kwenta. Ito po ay batay po doon sa mga impormasyon na available po sa amin bago po kami bumiyahe dito. Nako. Sir, so nire-relay lang ng Czech authorities na siya ay nasa under jurisdiction wherever that jurisdiction may be? Ito po ay ang nauna na nga po, ang unang pakikipag-ugnayan na nakalap natin ay mula dun sa mga immigration counterparts at saka yung police counterparts ng ating mga... Hindi. Kaya nandiyan kayo, naniwala kayo doon sa adik. Kaya nandiyan kayo, naniwala kayo sa chismis. Yan ang problema, di ba? Yung chismis. Number 1 ho yan eh. Yung marites lang. Marites daw talagang ibinabalita nila sa sambayanan para hindi sila masunog. Di ba? Ipagpipilitan nila. Yan problema, wala na siya eh. Wala na ho si Zaldico dyan. Alam na niyang pupunta dyan si Frederick Bida. Alam ka na maiiwan pa siya dyan. Wala na yun. Bumalik na yun sa Portugal. Nasa Portugal. Di ba sabi nila merong Portuguese passport siya. Portuguese na ho si Zaldico. Di na siya Pilipino. Paano yun? Diba? Paano pauuwiin? Sasabihin niya, Portuguese ako eh. Paano ko? Ibibigay niyo ako sa mga yan? Gugurgurin ako niyan.
Di ba may nalalaman ako? May nalalaman ako na talagang mananagot yung dapat managot dyan sa issue ng korupsyon sa Pilipinas. Huwag niyo akong ibigay. Next administration, iuwi niyo ako, di ako kukontra. Pero ngayon wag muna. Gugurgurin ako ng mga yan. Di ba? Yun lang sabihin ni Zaldico. Kahit ako Czech Republic, Czech Republic governor, sasabihin ko, aba, pakinggan niyo muna. Wag muna. Gaano ba pera? Gaano ba kalaki pera mo, sir? Ginawang extortionist no? Hindi. Ikaw consider ho nila yun. Siyempre, baka gurgurin nga di ba? Mga sindikato kasi mga karamihan na nasa administrasyon na to So they actually admitted or sent the message to you that the Zaldico is in their jurisdiction. Yung particular na mensahe, no? Nirelay lang po sa atin. Aray ko! Renilay lang po sa akin. Anong ibig sabihin? Chismis. Di ba? Huwag ko kayo magpapaniwala. Di ba? Budol-budol Marcos ho ito. Di ba? Hindi ho bibiyang budol-budol Marcos. Di ba? Hindi bongbong Marcos. Budol-budol ho itong administrasyon na to. Ano sabi ni Bida? I-relay lang sa kanya. Palakpakan, naniwala ka. Sino nag-relay? Yung nagpapa-high level talk sa'yo. Bangag nga, papaniwalaan mo. Dapat binola-bola mo na lang. Kaso baka hindi ka uubra. Di ba? Baka hindi naman pala si Marcos Jr. nang utos dito sa mama na to. Nawawala yung kamay natin. Baka si Boying Remulla pala. Di ba? Baka si Boying Remulla pala nag-utos dito Kaya ngayon tinatanong mga kababayan natin sa social media. Meron ako nabasa nung isang araw Sabi, sino ba talaga presidente? Si Marcos o si Remulla? Mga Marcos ba o mga Remulla? So tingin niyo ba mga kababayan, kung kayo tatanungin, sino presidente ngayong mga panahon na to? Kasi naniniwala ako pagdating sa legal advice, no? Pagdating sa mga legal matters kung tawagin, ang pinapakinggan nitong si Marcos Jr., hindi naman ang executive secretary niya. Hindi naman si Ralph Recto. Ako palagay ko pagdating sa usaping legal, walang legal. Pagdating sa usaping illegal, meron siyang kinakausap na pamilya. At yung pamilya na yan, sa tingin ho natin, ang mga, di ba? Fill in the blanks. Di ba? Pag usaping illegal, sa tingin nyo sinong kinakausap nitong mga Marcos na to? Nitong Marcos na to? Comment nyo ho sa baba. Ating immigration authorities at nung ating pong PCTC sa inyong report. Sir, question po. Sa ilalim po at least ng Philippine laws, kapag merong na-apprehend sa border, let's say, na walang enough travel documents, the policy is, or the protocol is for them to notify the country of origin or nationality for them to extend assistance to Zaldico. I'm guessing that's how the Philippines got wind that Zaldico was arrested. Did Zaldico refuse the aid of the Philippines in dealing with that situation in the border? I don't want to speculate on that kasi specifically what we got the information is from the immigration and the police authorities. Ano po ang Ano po ang marching order sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa particular visit na ito? Okay. Particular visit. Alamin yung i-validate, i-verify lahat ng dumating na informasyon. Siyempre, ang pinaka-ultimate objective, di ba? Kailan at paano may uuwi ang akusado ng si former Congressman Zaldico. At pangatlo, ito, tingnan din natin ang mas malalim is paano natin mapapaliit yung mundo, yung pag-aralan, ang sistema. Kasi dito, di ba, sa European Union, borderless sila. Diba? Very porous yung kanilang mga borders. And Parang sa atin naman, napaka-stricto ng borders. Tinanak ng toko. Pambira. Para sa atin naman, napaka-stricto. Punta ka lang dyan sa isang isla sa Pilipinas, tapos lumipat ka ng ibang bansa. Ganun-ganun lang kabilis. Di ba? Nasa Malaysia ka. Porous. Alam mo naman, fit talaga sa atin. Bihirang yan. Kung gugustuhin ni Martin Romualdez na lumabas, umalis, kagaya kay Atong Ang, napakadali lang hunod para sa kanya. they've also applied their system on data privacy and their system of dealing with these types of cases. So, mas malalim na pag-aaral sa mga bagay na to
para matiyak natin na yung mga ginagawa ng ating iba't ibang ahensya ay nakakatugon doon sa pangangailangan nito. Na yung pag-submit, pag-request halimbawa ng red notice, kompleto, yung mga dokumento na galing kailangan sa Office of the Ombudsman, galing sa DOJ, galing sa kinaapulang korte, di ba? Ay kompleto para mas mapabilis natin yung proseso. May I get an update on the application for a red notice with Interpol? I understand from Secretary John Vic Remulla, the application was submitted way back in November. Yes. So up to now daw po wala pang red notice. Meron po ba tayong na follow up na ginagawa? At ano na po yung update nito? Because I understand from the international migration expert that we talked to, even if we don't have an extradition treaty with the Czech Republic, kapag may dumating na Interpol or red notice from the Interpol at pag-aralan na to ng Czech authorities, pwede nang pag-usapan yung criminal liability niya. Because Bugado? Maris, abugado ka na rin. Pambira. Simple lang. May Portuguese passport si Zaldico kaya pinalaya siya. Diba, nahuli daw siya dahil yung mga dokumento niya. Ba't nasa laya siya ngayon? Diba, kansilado pasaporte niya. Hindi natin alam kung anong issue niya. Nagka-problema ba siya dahil doon sa Portuguese passport niya, nakalimutan niyang dinala, o doon sa pagkakakansela ng kanyang pasaporte. Kasi kung kinansela pasaporte niya, nandun yung kanyang visa, yung Schengen visa niya, nakakulong pa rin siya, hindi siya paaalisin dyan. Di ba? I-export. I-deport. Ginawang pagkain si Zaldico, wala na. Ito na ho talaga. Diba, ginawang produkto, i-export na si Zaldico pauwi ng Pilipinas. Diba, i-import na natin siya. Kaso ang problema baka meron ngang Portuguese passport si Zaldi. right now, the violation is just administrative immigration law. Yun lang po yung violation. So hindi pa nila pwedeng tignan yung criminal agad-agad according to this expert. So once the red notice from the Interpol is released and is given to the Czech authorities, may posibilidad na raw po na pag-aralan na, busisiin at imbestigahan yung kanyang criminal liability, and then there's a possibility for an extradition. So kumusta po yung ating application for a Kala ko bang hindi viable yung extradition, deportation ang gagamitin nila. Kasi wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Ang pinakamagandang paraan deportation kasi undocumented. Ano ba talaga ang gugulin nitong mga to? Maguguluho sila. Ano ba talaga gagamitin natin? Nahawa na kayo kay Marcos Jr. Mali-mali na rin kayo. Tira red notice. Application sa red notice. Okay. I saw that document. It's a November 24. No? Application pa lang pala Ba yan? To date, no? As far as our records duly verified and validated, wala pang red notice as of today. We brought, some of our team will be flying in, no, this weekend, no. They will be bringing in all the documents, no, that we know may still be needed for the successful issuance of the red notice. No. And yung specific update doon, wala pa, no, as of this time. No. So what information already is available to the public, that's what's also available to us. But definitely, before I end my trip, no, we will have an update on that. Kaya nga, kasama ako at kasama yung PCTC for this trip. Secretary, what do you think is causing the delay? Is this usual? When Hirap, no? Ang hirap, no, DOJ. Di ba, kay Tatay Digong, wala man lamang taga-ICC. Wala man lamang warat na ipinakita, digital. Wala man lamang red notice. Di ba, kay Tatay Digong, walang ganun. Wala akong ganun. Pilipino lahat ng humawak sa kanya. Pero tayo, nasa Czech Republic, nandyan ang DOJ Secretary, wala namang kwenta yung DOJ Secretary ng paglabas ng Pilipinas. Ordinaryong turista lang yan. Di ba? Wala ho. Di ba?
dinala sa ICC si Tatay Digong. Dito sa isa na to, may kaso, kriminal na, may red notice na, application sa Interpol. Anong tokwa, di pa rin mapauwi si Saldico. Ibig sabihin, illegal ho talaga yung ginawa kay Tatay Digong. Ganun kasimple yun. Kaya walang jurisdiction ang ICC dyan kay Tatay Digong. Ganun lang kasimple yun. Pero talagang pinagpipilitan nila, wala ho tayong magagawa. Once a government requests or applies for a red notice, ganito po ba talaga katagal yung bago maglabas? Or merong possibility na tinitignan din nila yung persecution angle kaya hindi kagad nilalabas yung red notice? I don't like to speculate. No? Yeah, but in terms of yung pagiging usual nito, yung ganito po ba katagal after a government requests or applies for a red notice, ganito po ba talaga katagal bago maglabas? And what do you think is causing the delay? First, I don't want to speculate if there's a... Ang nagkukos ng delay, Marisumali, sabihin ko sa'yo, diretsahan. Walang maraming chebureche ka nga. Ang nagkukos ng delay, ang administrasyon ni Marcos Jr. Hindi lang ho sa Pilipinas kalat na magnanakaw ang mga Marcos. Buong mundo alam ho nila magnanakaw ang mga Marcos. Siguro tinignan nila ang background ng ating presidente. At sinasabi ni Saldico, yung pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas, mastermind ng presidente. Tignan nyo sa Guinness Book of World Record kung sinong presidente ang pinakamalaking ninakaw sa isang bansa. Lalabas ang pangalan ni Marcos Sr. Ang presidente namin, anak niyan. Gugurgurin ako pagka umuwi ako. Ganun ba? Sabi ng Czech Republic, totoo sinasabi nitong si Saldico. Di ba? Anak nga ni Marcos Sr. Yung presidente ngayon sa Pilipinas, huwag niyong pauwiin. Ayun. Uuwi ng luhaan nitong si Frederick Bida ngayon. Bida-bida eh. due delay or something. Aray mo. No? But I don't think there's a due delay. Bakit? Kasi tingnan natin yung case ng of recent. Yung Yes, yes. recent memory natin, yung kay Atong Ang. Diba? Okay. Okay, the arrest warrants were issued last year din, no? So pag tingnan nyo, parallel, no? Ganun. Parallel, no? Yung yun ang Ganun din ba of recent event, no? Yun siya ang pinaka-latest na lumabas, di ba? And you reported that, no? That the red notice for the accused Atong Ang was issued last week. How long did it take for the red notice to be issued? We'll relate to you the relevant information. I don't want Okay. to give you So more or less, this is like the average duration or time period. It should be coming from the PCTC, the data. Ayaw ko sabihin sa yung ito yung average ito. Kasi that would be speculating on my part. Sir, what are the bottlenecks when it comes naman po doon sa pag-release or pag-turnover ng Czech authorities kay Saldico to the Philippines? Ano pong laws, domestic laws, are they citing kung bakit po hindi pa po nila ma-turn over agad si Saldico if they have custody of him? Wala sa pa Philippine kaming ganong authorities? pag-uusap. Wala pa. Kasama tayo. Kasama tayo. Sir, kailan po scheduled yung meeting nyo? I understand it's not going to happen today. Yeah, So it's next week. It's not going to happen today. It's High level talks. Ang tingin sa inyo ng Czech Republic, dyan sa bansa na yan, dyan sa Czech Republic, ang tingin sa inyo ng mga Czech authorities, mga ordinaryong turista. Yeah, hindi, ordinaryong turista. Sasabihin ng Czech authorities dito, marami kaming masasarap na beer dito, kainan, punta kayo doon. Huwag natin pag-usapan si Saldico. Presidente nyo, anak ng pinakamalakas magnakaw na presidente. Di ba? Hindi pwede, hindi mapapauwi. Mamasyal na lang kayo dyan. Pag gusto nyo na uwi na kayo. Ganun lang ho yun. hopefully very early next week. Very early next week. How long are you gonna stay here in Czech Republic? My flight back is by the 30th. I'm supposed to be already back in the, Sarap, pasyal-pasyal lang. so yun Oh. yung flight, yung return flight ko. On the 30th, I'll be already in Manila. What do you hope to discuss with your Czech counterparts next week? Yes, Would basically, maraming bagay. Ang ultimate na layunin is, di ba, paano natin magkakaroon pa ng pagmumula ng cooperation para yung mga ganitong insidente,
mas mapabilis, mapadali. Kasi alam niyo yung ang katotohanan nito, pareho natin ang Czech Republic at ang Pilipinas. Diba? Pumirma tayo. Hindi tayo pareho. Hindi tayo pareho. Ang Czech Republic, kahit hindi nila mamamayan, pinapadaan nila sa due process. Pilipinas, mamamayan na nila, kababayan na nila, ine-export pa nila papunta ibang bansa. Hindi tayo pareho. Huwag mo ipareho yung Czech Republic sa administrasyon ni Marcos Jr. Malayo tayo dyan. Tayo hindi nga natin binigyan ng due process si Tatay Digong, di ba? Rektang Hague, Netherlands siya. Diba? Hindi tayo pareho, malayong malayo. Wag tayo magbuluhan dito, DOJ Secretary Vida, ha? Ano yan, nagbubulahan na naman tayo. Sabagay, di na rin naman kakanayan sa sambayan ng Pilipino. Di na rin naman papaniwalaan yan ng ating mga kababayan. No? Dito sa administrasyon na to, karamihan ng mga opisyal, kung pwede lang pagmuray ng sambayan ng Pilipino, gagawin na yan, di ba? Tayo lang ang bansa na pinamigay natin yung ating kababayan sa banyagang jurisdiction. Tayo lang ho. Kahit mag-search ho kayo, walang gumawa nung ginawa ni Marcos Jr. sa ibang bansa. Yung mga mamamayan nila, subukan nyo ho, kahit Amerikano, ordinaryong Amerikano, may nangyari dito sa bansa na to. Nako, lahat ng kapangyarihan ng Estado ng Amerika gagamitin nila para mabigyan ng hustisya. Kung sakaling nakakulong, gagawin ho nila lahat ng makakaya ng kanilang pamahalaan para maiuwi yung kababayan nila na nasa ibang bansa. Matindi ho sila. Pagka-Amerikano nakulong dito, lahat ng pwedeng bibilhin nila para maiuwi sa Amerika yung kanilang mamamayan. Tayo hindi. Dahil sa politika, kahit na hindi pa dumaan ng tamang proseso, pinapadala sa Hague, Netherlands. Ganun ho katindi tong administrasyon na to. Pareho dun sa UNCAC, di ba? United Nations Convention Against Corruption. Ibig sabihin nito, maliwanag, nagkakaintindihan tayo. It's a universal truth, di ba? Na pareho tayo, galit tayo sa corruption. So, Galit daw tayo sa korupsyon. Palakpakan ho natin. Ito si Frederick Vida. Pambira. Galit daw tayo sa korupsyon. Ano ba naman yan? Mahiya naman kayo, di ba? Ano ba? Sinabi nga ng amo niya, mahiya naman kayo. Ano ba naman sabihin niya na galit tayo sa korupsyon? Issue yan. paniniwala Lambig din. ay dahil Ayan. dito sa common na paninindigan ng dalawang magkaibigang bansa ay magtutulungan para mapanagot yung dapat mapanagot. Sir, that's Yeah. an instrument of ratification ng Pilipinas. Meron po bang exemption when it comes to the UNCAC's extradition article? Sa pagkakaalam ko, I have yet to see the document. We need to verify, no? Pero sa pagkakaalam namin, it was 2006 pa. We need to revisit the document. So, sir, wala rin kayo information dun sa Walang information for the instrument of ratification of the Czech Republic. Wala pa kami. That will be discussed in the meeting next week as well. That could be discussed. I don't want to preempt yung where we will flow. But basically, the general scheme of the discussion would be paano maaayos yung ganitong sitwasyon, di ba? Yung Hindi lang pag-aayos ng ganitong sitwasyon. Paglalatag ng isang proseso, hindi lamang yung para kay former Congressman Saldico. Yung similarly situated na sitwasyon na naranaguan yung akusado, at paano pa magkakaroon ng sharing and cooperation between police authorities. Sir, at home, there is also speculation that Zaldico applied for asylum in the Czech Republic. Can you confirm that as of now? I cannot confirm that kasi that information is not visible to me. Sir, so pag nag-meeting kayo ng Czech counterparts po ninyo, is it safe to assume by Monday? I don't like to. Aray ko. So Wala. right now, you still don't have any schedule with them yet? Ano ba yan? Pag nakausap niyo po sila, ang priority natin is UNCAC or deportation? Well, whichever is fastest. Whichever is fastest. Now, whichever is legally feasible and fastest for us. Because at the end of the day, we want the accused to face, diba? The jurisdiction of the civilian party.
Do you aim to be escorting him back home to the Philippines once you return to the Philippines on the 30th? I need to check with law enforcement parameters, no? With the law enforcement parameters, with law enforcement agencies. If it's not feasible, why not? Diba? Nagbobolaan na lang ho sila. Dito na unahan tatapusin ang ating reaction video dito sa press ko na to ni DOJ Secretary Frederick Vida. Maraming salamat ho. Mag-ingat po kayo lahat. Inatang Pilipinas.